Hello, magandang araw sa inyo mga estudyante. Ako nga pala si Sir King at ngayong araw na ito magkakaroon tayo ng aralin tungkol sa elemento ng tiyak na paggawa ng tinatawag nating akademikong pagsulat ng paglalakbay. Okay? So, magsisimula tayo dito sa ating mga iba't ibang mga paksa sa araling ito. Una, meron tayong pagbibigay kahulugan sa lakbay sa Naysay. Kasi nga, magkakaroon tayo ng lakbay sa Naysay. Magsusulat tayo. Okay? Pangalawa, mga elemento ng lakbay sa Naysay. Ito din magiging parte ng ating diskusyon. Pangatlo, mungkahing gabay sa epektibong pagsulat ng lakbay sa Naysay at halimbawa ng lakbay sa Naysay. Okay. Alam yung lahat kung ano ibig sabihin ng lakbay sa Naysay kasi nga, siguro din naman ay sa pamamagitan ng salitang lakbay at ang sanaysay, maiisip na natin agad kung ano ba ang maaaring mga napapaloob ditong mga salita, mga pamamaraan ng pananalita, at ideya kung paano ito ginagawa. Okay? Ngunit, kailangan kong ipakita sa inyo kung paano ito gagawin. Okay? Sige, simulan natin dito sa lakbay sa Naysay. Ang lakbay sa Naysay, isang uri ng sulatin na ang layunin ay mailahad ng may akda ang kanyang mga nararanasan at mga natuklasan sa paglalakbay. So parang sinasabi dito, sa gagawin natin sa Naysay, makikita ang iba't ibang karanasan sa bawat paglalakbay o mga natuklasan mo. Halimbawa, may mga araw, may mga date, may mga taon. Ito ay mas kilala rin sa tawag na travel essay. Okay? Travel essay o travelogue na maaaring nasa anyong pelikula, pwedeng sa pelikula, pwedeng sa pamamagitan ng lathalain, palabas sa telebisyon o anumang anyo ng panitikan na nagpapamalas ng dokumentasyon hinggil sa mga lugar na napuntahan ng manlalakbay. Para may dokumentasyon, pwede daw sa TV, pwede sa pamamagitan ng pelikula at iba pa. Binanggit naman ni Nonong Karandang, isang profesor at manunulat na ang lakbay sa Naysay ay nangangahulugan ding sanay lakbay. Okay? Kinapapalooban ito ng tatlong kaisipan, sanaysay, sanay at lakbay. Itinuturing niyang pinakamainam na paraan ng pagtatala ng lahat ng mga naging karanasan ng isang tao sa paglalakbay ang paglikha ng sanaysay. Mula sa pagsisimula pa lamang ng paglalakbay hanggang sa naging paulit-ulit na ang gawain ito. Siya ay nagkakaroon ng kasanayan sa pagpaplano at pag-ayos ng mga dapat isagawa at tandaan. Kasabay rin ito ang pagpapaunlad ng kasanayan ng isang manlalakbay sa pagsasalaysay ng mas detalyadong pangyayari upang walang makaligtaan at walang panghinayangan mga alaala dahil mayroon siyang maaaring balikan at ito ang nilikha niyang lakbay sa Naysay. Okay, so matutunghayan natin ngayon ang lakbay sa Naysay. Pero bago ko ipakita sa inyo class ang halimbawa ng lakbay sa Naysay na ating babasahin mamaya o iyong babasahin, tingnan muna natin dito ang mga elemento sa pagsulat ng lakbay sa Naysay. Nakapaloob kay Traveshy 2021 at Mendoza 2009 ang sumusunod na elemento sa pagsulat ng lakbay sa Naysay sa bawat bahagi. Okay? Una, panimula. Ano ba yung panimula? At saan ba natin makikita ang panimula? Ang panimula ay ang bahaging ito ang itinuturing na mapa ng sanaysay. Okay. Ito ang nagbibigay direksyon sa mga mambabasa ng pangkalahatang ideya o overview sa nilalaman ng isang akda. Malagang sa simula pa lamang ay kawili-wili na ang paraan ng paglalahad upang mapukaw agad ang interes ng target na audience. So sa panimula pa lang, class, dapat may direksyon na. Kasi nga sa direksyon o sa panimula, doon na natin na ilalathala kung anong posibleng maging laman ng iyong lakbay sa Naysay. Kung ang lakbay sa Naysay mo ay parang kawili-wili o interesting, kung ako ang mambabasa, of course, magiging interesado ako sa iyong ginawang lakbay sa Naysay. Okay.
panimulang kataga. Ang nagsisilbing tag ng lakbay sanaysay na pumupukaw sa atensyon ng mambabasa. Halimbawa, panimulang kataga, parang meron kang motto or something na linya na para naka-quotation. Okay? Panimulang kataga, naka-quotation. Okay? Pwedeng ganyan o pwedeng naka-bold o depende sa iyo. Pero usually, naka-quotation talaga kasi yun sila sabing panimulang kataga. Okay? Pangalawa, hook. Ang unang 5 pangungusap ng sanaysay na naglalahad ng may panghikayat sa mambabasa. So, ang unang 5 pangungusap. Okay. So, meaning, kapag sinabi natin unang 5 pangungusap, ito ay makikita lang lahat sa unang paragraph. Okay, hook. Kapag sinabi natin hook, nakukuha ang atensyon ng mambabasa. Meron ka mga piling mga salita na kung saan mapupukaw agad ang atensyon ng iyong mambabasa. Pangatlo, tema. Ito ang magsisilbing kaligiran ng sanaysay kung ano ang magiging direksyon ng paglalahad ng mga lugar. Kapag sinabi natin yung tema, ito ang bumubuong konsepto or ito ang konsepto sa binubuo mo o sa kabuuan ng iyong lakbay sanaysay. Okay. Okay, sa pang-apat naman, meron tayong larawan. Kapag sinabi natin larawan, ito naman ang mga panghikayat na biswal na mga lugar, pagkain, mga tao, kultura at iba pang tampok sa lugar na binisita. Kasi nga, ang lakbay sanaysay class ay hindi lang tumutukoy sa pagsusulat, ngunit pwede rin itong gamitin sa pamamagitan na o ilapat sa pamamagitan ng mga telebisyon. At saka pwede rin to sa pwede ding lapatan ng mga pictures kasi para ding magiging picture essay, okay? Photo essay. Ngunit, pagdating dito class, pwede din gamitin sa pamamagitan ng film, okay? Yung lakbay sanaysay. Kasi nga, yung sinabi natin kanina, no? Pinapakita dito class ng lakbay sanaysay ay parang travel essay na kung saan maaaring masasagawa sa pamamagitan ng pelikula, tatalain o palabas sa television. Okay? Kaya nga, sinasabi dito na may larawan sa panimula. Kasi kapag ito ay sa pamamagitan ng film, maaaring mas nakaka-attract ito sa mga viewers kasi mas naiintindihan nila. May mga mambabasa kasi class na visual learner. Kapag sinabi natin visual learner, hindi nila masyadong naiintindihan o may naiintindihan sila sa linya, ngunit mas naiintindihan nila kapag ang mga detalyeng iyon ay may suportang mga larawan sa gilid, di ba? Kung kita magbasa guys sa unang time sa mga elementary pa mas maklear na to ang picture sa atong ginabasa because may picture sa kilid. Kasi minsan nagdadalawang isip tayo sa mga ini-imagine natin kung sakto ba itong iisip ko base sa aking binabasa o hindi. Kaya nga, mas kampante tayo kapag ating binabasa, may picture. Kasi nga, yung iniisip natin, kung match sila or ang picture, if match ang picture natin sa isipan, sa picture na nalalapat doon sa gilid ng literatura o ng libro o ng film, mas ma-assurance na yung ating understanding o yung tinatawag nating pagkaintindi ay totoo. Okay? Next, dito naman tayo sa katawan o nilalaman. Di ba yung kanina is panimula? Dito naman tayo sa pangalawa, ang katawan o nilalaman. Ito ang magtatampok ng mga karanasan at pangyayari sa isang akda, kaya't kinakailangan organisado at maayos ang pagkakasunod-sunod ng paglalahad ng mga detalye upang madaling maunawaan ng mga mambabasa. Kaya nga pagdating dito sa katawan o nilalaman, mahalaga na organisado ka sa paano mo isunod-sunod yung mga pangyayari. Lalo na kung sa pag-oorganisa mula sa panimula hanggang sa katawan. Kasi nga, minsan, tayong mga estudyante o kayong mga estudyante o tayong mga estudyante, kasi nga estudyante pa rin ako, kasi kahit guro ako, I'm still learning. Okay. Mahalaga na i-organisahin natin ang ating ginagawang essay o sanaysay
Kasi minsan sa ating kaso, basta may first paragraph, okay na, panimula na yon. Ngunit hindi natin alam kung ano ang purpose ng panimula. Kaya mahalaga na alam natin kung paano gawin ang panimula. Ito naman sa katawan. Una, karanasan sa paglalakbay. Inilahad dito ang iba't ibang kakaibang karanasan o adventure ng taong naglalakbay. Kaya nga sa nilalaman, mas mataas, mas mahaba kasi nga dito na napapaloob ang istorya. Okay, karanasan sa paglalakbay. So ilahad mo dyan lahat mula sa simula hanggang sa hulihan mong paglalakbay. Pangalawa, o letter B, larawan ng mga tampok na lugar. So ang mga larawang binisita at tinatapok sa paglalakbay. So mahalaga din na ilapat mo ang mga picture o mga larawan ng mga lugar na iyong pinuntahan upang mas makita o mas sure o mas sigurado ang mamabasa sa kanyang naiisip. Na hindi lang siya umaasa sa kanyang iniisip, kundi posibleng yung iniisip na mababasa ay tumpak dahil nga may suportadong larawan sa kabila. Letter C, mga petsa at oras. Ito ang hudyat na organisasyon ng sanaysay batay sa panahon ng pagkakaayos ng maglalahad ng sanaysay. Kasi nga sinasabi nating lakbay sanaysay. Kapag sinabi nating lakbay sanaysay class, may chronological, may time indicator. Okay? Kasi nga kapag sinabi nating paglalakbay, nagmula sa simula hanggang sa huli, meaning may pagkakasunod-sunod. Kaya nga mahalaga na may petsa at oras, may taon. Letter D, mga gugulin. Ito naman ang mga presyo o halaga ng gastusin ng isang manlalakbay na nagsisibing gabay at panghikayat sa mga mambabasa dahil ito ang malimit na hinahanap sa mga lakbay sa laysay. Okay, sa laysay. So, yun yung parte ng katawan class. Meron pa dito, mga transportasyon. Okay. Kanina pala class, sa Google, ito yung mga presyo o yung mga halaga ng iyong mga nagastos sa iyong paglalakbay. Okay? Letter A, mga transportasyon. Ito ang mga paraan kung paano makarating sa lugar at kung paano-ano pang maaaring gamitin transportasyon habang naglilibot sa lugar. Okay. Halimbawa, sa unang araw, sinamay mo doon, sumakay ka ng bus, tapos pagdating mo doon, sumakay ka naman ng ganito, ganyan. Yun. F, mga landmark. Mahalaga na merong landmark. Ito ang mga kilalang lugar na madaling tandaan at karaniwang alam ng lahat ng mga manlalakbay. So kapag sinabi nating landmark, ito yung mga kilalang lugar. Hindi yung basta-basta mga tindahan lang. Kailangan ito ay medyo sikat. Okay? Letter G, mga tuluyong pahingahan. Malimit na mga hotel o apartel na siyang tutuluyan ng manlalakbay. So mga tuluyang pahingahan. Halimbawa, mga lodge, bahay ng kaibigan, at iba pa mga pahingahan. Letter H, mga tampok na pagkain. Ito ang isa sa mga pang-akit ang mga manunulat upang inaabangan ng mambabasa sa lakbay sanaysay. Halimbawa sa mga pagkain, kapag ikaw ay gumagawa o sumusulat ng lakbay sanaysay, naka-indicate doon class ang mga pagkain. Kasi kapag binabasa ng mambabasa ang iyong lakbay sanaysay, parang naiisip niya kung masarap ng pagkain at iba pa, no? Nasisibing gabay ito sa mamabasa sa pagpaplano ng mga itineraryo batay sa oras at batay sa kung saan kakain ang mga malalakbay. So kung naiisip niyo class, kung napapansin niyo, no, na ang mga description na nakalagay dito ay parang adjective o parang may sinasabing paglalarawan. Okay? Lahat ng mga bagay ay may paglalarawan. Kaya nga tinatawag siyang lakbay sanaysay kasi nga i-describe mo kung ano o ilalarawan mo kung ano yung mga nagaganap sa buhay mo. Hindi lang sa mga nagaganap, pati na yung mga pati yung mga bagay na parte sa iyong paglalakbay. Mga nakikita, nakakain, natutuluyan, mga bagay sa paligid at mga tao sa paligid, mga pangyayari at iba pa. Kaya nga mahalaga na may mga litrato o larawan sa gilid ng iyong lakbay sanaysay kung pwede upang mas maengganyo bumasa ang mga mambabasa. Okay, dito na sa panghuli ang konklusyon. Kapag sinabi natin konklusyon, ito ang huling parte ng
lakbay sanaysay. Malagang mailahad dito ang mga positibong naidulot ng paglalakbay tulad ng mga mag-aaral at makaisipang mga pulot mula sa mga naging karanasan sa napabago at napaunlad ng iyong sarili. So dito sa conclusion class, ito yung mga para mga lesson o mahalagang mga natuklasan mo, mga positibong naidulot ng paglalakbay sa iyo. That's why iba yung forma at content ng conclusion. So para sa content ng conclusion, meron tayong una, pangkalahatang karanasan. Naglalaman ito ng pagkalahatang kinalabasan ng paglalakbay kung maging mabuti ba ang karanasan o hindi. O yun lang. Okay. Parang i-generalize mo kung ano yung mga pangyayari, kung maganda ba ang naidulot sa'yo o hindi. Okay, letter B. Rekomendasyon sa mga manlalakbay. So, pwede ding ilapatan mo o lagyan mo ng mga rekomendasyon sa mga manlalakbay kasi nga, meron tayong kanya-kanyang karanasan. Ito naman, ang mga mungkahing. Okay, again. So, rekomendasyon sa mga manlalakbay. Ito naman ang mga mungkahin ng manlalakbay kung paano maglalakbay at gugulin ng oras sa paglalakbay ng isa sa gawang mga mambabasa. So, pwedeng sa conclusion, ilahad mo ang mga karanasan mo at pagkatapos ano ang mga rekomendasyon mo sa paglalakbay. Okay, maaari mo itong of course ilahad upang mabasa ng mga mambabasa at may matutunan sila sa iyong lakbay sanaysay. Okay, so ito ay ang Biyaheng Norte ni Catherine F. Alcantara. Basahin nyo lang ito at may mga sasagutang mga tanong sa hulihan. Okay, pwede nyong i-pause kasi ito ay isang halimbawa ng lakbay sanaysay at pwede nyo itong gawing format. Nasa inyo lang kung lalagyan nyo o lalapatan nyo ng mga huwag nyo nang lagyan ng mga pictures. Kasi yung challenge dito, kailangan sa pamamagitan ng mga sulat o sa pamamagitan ng mga sanaysay na ginawa ninyo ay mai-imagine. Okay? Magkakaroon ng imahinasyon ang mga mambabasa. Ibig sabihin, kapag na-imagine ng mambabasa ang iyong mga sinulat, ikaw ay epektibong manunulat. Okay? Sige, basahin nyo lang yan. I-pause nyo. Pangalawa. Pangatlo. Pang-apat. Pang-lima. Pang-anim. O diba? Naka-Abril. Meron siyang month, date, at year. Pang-pito. Okay, at ito naman ang iyong sasagutan. Ano-anong lugar ang naging sentro ng paglalakbay? Ilahad ang kanilang mga naging karanasan dito. Pangalawa, ilahad ang layunin na may akda sa pagsulat ng lakbay sanaysay. By the way, huwag nyo nang isulat mga modular students. Huwag nyo nang isulat yung lakbay sanaysay ni Catherine. Okay, ang gagawin lang ninyo ay gagawa kayo ng sarili nyong lakbay sanaysay mamaya. Okay, pero ito is sasagutan ninyo sa inyong kwaderno. Okay. So number 3, sa paanong paraan na ipabatid ng mayakda ang kagandahan ng mga lugar at tinawin ng kanyang napuntahan. Okay, sa anong paraan? Pang-apat, tukuyin ang mga elemento na pinanood at tiningnan o binasang lakbay sanaysay. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. So, karanasan sa paglalakbay. Okay, isa-isahin nyo, sagutan nyo yan. Kung ano ang karanasan sa paglalakbay ng nasa artikulo, larawan ng matampok na lugar, mga petsa at oras, okay, ilagay ninyo. Okay. At of course, ito sasagutan nyo rin ito sa inyong kwaderno. Isulat ang salitang tama sa sagutang papel. Kung wasto, ang salitang may salungguhit at kung mali, isulat sa tamang sagot. Okay? Okay, para sa performance task, which is 50 points, so panuto, sumulat ng isang halimbawang lakbay sanaysay batay sa iyong sariling karanasan. Isaalang-alang ang mga elemento at mga katangian dapat taglay nito. Encoded, sundin ang format ng Biyaheng Norte. Okay? Pero nasa inyo rin kung lalagyan nyo o lalapatan nyo ng mga picture. Pwede rapod wala, pwede rapod na. Pero mas maganda sana kung may picture, but still, same points lang din yan. Ang importante, ang challenge dito kung paano nyo gagawin ang inyong lakbay sanaysay. Encoded dito class ha? Encoded. Tapos, kung saan nyo nilagay yung mga academic kong pagsulat noon, di ba nakalagay yung sa baral folder, doon nyo rin ilalagay yung inyong output. Okay, so that's all for today.
Goodbye class, and thank you for listening. Enjoy!